Of course, may kandidato si BBM. 10 na lang yata, no? Mukhang hindi nakasama talaga sa endorsement itong si Camille Villar. Tapos ang conventional wisdom is that the midterm elections are a referendum dun sa sitting administration. Okay. Pero ang inisip ko kasi, pag tinignan natin pag hinimay natin, inisa-isa natin yung mga kandidato ni BBM, hindi naman loyal sa kanya yan. Yes, of diba? course. Hindi porke iboto mo yan, boboto yan for the conviction of Sara. Whereas yung mga kandidato ng mga Duterte, kahit balik ta rin yung mundo, kahit ano lumabas sa ebidensya, I don't think boboto yan. Hindi boboto yan. I don't think boboto sila to convict Sara. Diba? Of course. So yun ang pinagkaiba eh. Diba? Wala siyang hawak na ganung loyalty or commitment dito sa mga kandidato niya. Yes, true. Kasi nga, ang kalakaran kada midterm election, no, itong alyansa para sa bagong Pilipinas ay walang pinagkaiba sa senatorial slate ng mga nakaraang administrasyon. Ang unang-unang dahilan kung bakit pinipili ang mga magiging kasapi nito ay dahil sa isang bagay at isang bagay lamang, winnability. Kasi on their own, they can win, no? Kaya nga sila sa pre-election survey, nasa taas na sila dahil nga because of their brand, because dynasty sila, dahil incumbents na sila ng matagal, sila na lang palagi ang lumalabas sa surveys. Di syempre, sila ang pipiliin ng administrasyon, no? At hindi naman sila mapupunta sa lugar na yun kundi sila kakampi sa administrasyon. Ngayon, ang nangyari dito sa alyansa, kinuha lahat sila, no? Kaso nagkaroon ng krisis, yung impeachment na hindi kagad tinuloy sa trial. Di ba? Tapos, sinunod pa nila yung pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo. Ngayon, binigyan nila ng pagkakataon magkaroon ng rallying point, ng backlash. At nakita rin naman to sa mga ibang surveys. I think it was WR Numero na nagsasabi na malakas pa rin ang suporta sa mga Duterte both sa tatay at sa anak. No? At marami ang tutol na gawin to. Tinuloy nila pero hindi tinuluyan. Yun ang problema. Remember, nung tumatakbo Pangulo si BBM, sabi niya Machiavellian siya. Isa sa mga sinasabi ni Machiavelli, kung titirahin mo yung kalaban mo, tuluyan mo na. No? Ang problema, nag-hem-ho, teka-teka, no? Nag-impeach, hindi napunta sa trial kagad, inaresto si Digong, nagkaroon ng rallying cry, nagkaroon ng issue na buhayan, nag-consolidate ng mga Duterte. In effect, the administration has lost the narrative war. No? Nagawa nila yung gusto nilang gawin, pero in terms of really raising the sentiments, the anger of the people, especially those from Mindanao and those supporting the former president, hindi nagawa ng administrasyon na tapatan yung ganong klaseng reaction. So they think that decision by the president to effect the arrest of Duterte and turn him over to the ICC, can that be considered as political miscalculation? Yes. So, kumbaga sa poker, nag-all-in sila dun sa issue na yon, no? Pero wala silang play after the handover. Akala nila pag dinala sa Hague, tapos na ang usapan. Mabilis regroup itong mga Duterte forces. Kaya ngayon, and this is the story of this administration. If you notice from the very first year pa lang, yung second year, no, they were already investigating the old man Duterte. Kaso, nagtulak sila ng tsa-tsa. Kaya nagkaroon naman ng dahilan itong mga Duterte na kontrahin sila. Nung second year naman, they were going after the vice president. Kaso, nagkaroon sila ng controversy sa ayuda. So, they are their own worst political enemy. May advantage ka na, tapos bigla kang may gagawing kalokohan on the side or may kapalpakan ka politically on the side, nagkakaroon ng dahilan para mag-push back to mga Duterte. So, yun ang dahilan kung bakit sila kulang yata sila sa sa strategies no? Parang someone who could push the right buttons and look far or several steps ahead. Apparently, di ba? Di ba? Parang doon ang kulang Parang, di ba, if they put their mind on it, kaya naman nila. Katulad ang ganda ng
technically speaking, no, yung pagkaka-aresto nila at pagkaka-hand over sa ICC was well executed, no. Kaso yung after, yung political fallout from that at paano i-address yun, mukhang dun kinulang, no. And ang isa ko rin iniisip din, no? Kasi alam natin ang konteksto nito, no? Kahit hindi aminin ng Malacanang ito, bothered naman siguro si BBM kung ano yung magiging resulta ng eleksyon at ng impeachment trial. Dahil ang nasasakdal doon ay isang politiko na hindi nagbibiro nung sinabing kumontak na to ng assassin para patayin siya. Yes. Diba? Miski hindi aminin ng Malacanang, diba? Iniisip to ng presidente. Ang sa akin lang din, hindi porke binibida nila na siguro 8 or even 9 of their candidates sa administration ay mananalo. Kasi yung usual na na anggulo, di ba? Administration candidates are poised to dominate the senatorial election. Yes. Dapat ipaliwalag yung konteksto niyan. Dahil hindi ibig sabihin na manalo yung 8 o 9, makukonvict si Sara at pwedeng kumampante si BBM. Dahil may kanya-kanyang sariling kaharian yan kung sakasakali, hindi ba? Yes. Oo, kung titignan mo, lahat naman ng yan, sumapi rin naman kay Gloria lahat yan. Tapos napunta rin kay Noynoy. Di ba? Tapos mamaya na kay Duterte na. Madali sa kanilang magpalit, lalo na after the midterms. All bets are off. Di ba? Lalong-lalo na kung malampasan ni Sara Duterte ang impeachment at lalo pa siyang lumakas for 2028. No? Yun ang problema, na magiging problema nitong administrasyon na ito. Nga, no? So, can you imagine? Hindi siya sigurado. Can you imagine that, no? Kung malusutan ni Sara Duterte itong impeachment, kahit meron pang ibang mga nakaamba sa kanya, like yung plunder and other criminal cases, isipin mo yung political advantage, diba? Yung momentum. Right. This parallels also yung this is part of the populist phenomenon worldwide. No, ganyan nangyari kay Trump, 'di ba? Diniin na halos lahat na ng kaso pinasa kay Trump, 'di ba? Akala natin wala na si Trump, no? Hindi ganun kadali dahil yung may dahilan kung bakit may suporta para dito, no, sa mga Duterte. At hindi lamang pwedeng tawagin na Duterte magic. Hindi yan just simple Duterte magic, no. May malalim na pinaguhugutan yan, no, na hindi lamang si Duterte lamang ang nakapag labas nitong sentimentong to, pero matagal na itong sentimentong to sa baba, lalong-lalo na sa Visayas at sa Mindanao, no. So, syempre, itong laban kunwari ni Duterte, anti-US kuning-kuning, no, kunwari nationalist, no, kunwari, no. Pero in reality, dalawa yung message niya eh. It's not just anti-West or anti-US, no. It's anti-imperial Manila, no. It's not just anti-US imperialism, pero lahat ng paghihirap ng mga diga Mindanao, lalo-lalo na sa Bangsamoro at lalo na yung mga Bisaya, no, na nakikita nila laban. So, ang kinakatakutan ko nga, Christian, dati kasi sinasabi natin highly polarized tayo online, no? Online. Pero ngayon nagkakatotoo na naman na nagkakawatak-watak tayo, nagkakahati tayo in terms of ethnic, ethno-linguistic and regional division. So nagiging laban na naman to ng North versus South, no? At makita mo rin yan, the survey will show, no? Maganda yung pagkalatag ng WR numero sa latest surveys nila. Dinisaggregate nila according to the regions, no, Luzon, Visayas, Mindanao, and yung Luzon, Metro Manila, and Visayas, Mindanao. So makikita natin kasi 60% pa rin ng total national votes natin ay nasa Luzon. 28 plus nasa Mindanao and the rest nasa Visayas. Ngayon, we have 68 million registered voters, no? Ang last voter turnout natin was 73. So give or take 55 million ang boboto. Pero 60% ng botong yan ay manggagaling sa Luzon, no? Kasama ang Metro Manila. At kaya yung tinatanong palagi na bakit maraming may gusto, lumalabas sa survey, may gusto na accountability sa mga Duterte, lalo na sa extrajudicial killing, mataas. Pero pumapasok pa rin yung mga Duterte candidates sa Senado. Kasi nga, para makapasok ka sa Senado is just what? 30 to 40%
of the national vote. At kung ikaw ay malakas sa Mindanao at makikita natin, karamihan dito sa Duterte candidates, mataas sila sa Mindanao. Di ba? So, nagiging battle na talaga ito, literally, ng ethno-linguistic and regional blocks. No? So, nagiging ganyan na ang hatian. Ang inisip ko lang din, yan kasi yung naratibo ni Duterte, no? Yan yung talagang pinar up niya, no? Talagang in-inflame niya yung mga tao. Yan sa ethno-linguistic division. At paulit-ulit yan, no? Sinasabi niya, kayong mga taga-Maynila. But I was thinking, between that and between 2016 and now, hindi pa ba nagigising yung marami sa ating mga kababayan? Especially when you look at the hypocrisies of the Dutertes. Okay. Diba? Okay. Yan ang inisip ko. Saan ba nagkulang? Yung mga kalaban niya in terms of, let's say, highlighting these hypocrisies, these inconsistencies. Diba? Kunwari, yung pambubugbog ni Pulong, diba? Kita sa video, hindi naman yan dinideny na siya yun. Sinasabi lang niya, i-authenticate pa. I was thinking, kung ikaw yun, diba, sabi mo, hindi ako yan, AI yan. Diba? Yeah, right. Yung mga ganun, but parang wala pa rin, hindi nagmamantya sa mga Duterte. Okay, kasi that's part of the populist playbook, no? Populism thrives on resentment, anger, no? May mga sentimento sa baba na hindi natin nakikita dito sa Maynila. Hindi natin nakikita dahil middle class tayo. Hindi natin nakikita dahil Tagalog tayo, no? May malalalim na sentimento sa baba at may malalalim din na sentimento within Metro Manila, within Luzon, especially sa mga mahihirap, na hindi natin naiintindihan. And there's a way, no, na na-express nitong mga populist leaders sa katulad nila, Isko, nila Duterte, naka-capture nila yon, no? So sa atin parang iba ang dating, pero sa ordinaryong mamamayan, iba rin ang dating, no? So ang trend ngayon, Christian, at hindi ko sinasabing tama ito o mali, no? Ito ang nangyayari, no? At kailangan intindihin natin to na the more kasi sabihin natin mali kayo, the more sila magdo-double down at sasabihin, mas mali kayo, di ba? Ganyan na nangyayari sa pag nagsabi kang fake news or fact-checking. Pag sinabi mo fake news, sasabihan ka rin fake news, di ba? So, ang tawag kasi dito, yung phenomena ng low information voters, no? Hindi ito yung bobotante, no? Ito yung may propensity to vote, pero hindi nila alam yung buong issue. Pero boboto sila. Kulang sa impormasyon. Kulang sa impormasyon, no? Pero hindi to it's neutral, no? Kaya tapos meron kang push and pull, no? Yung pull, yung low information voters, ang push mo ngayon dito social media, lalong-lalo na yung algorithm. Sila ang tina-target ngayon nitong algorithms na ito at saka ng mga trolls at fake news makers, no? Kasi alam nila na mas madaling makuha ang atensyon at ang loyalty nitong mga grupong to. So in the past, kung ikaw ay kandidato, ang gagawin mo, syempre, dun sa core supporters mo. Tapos magre-reach out ka dun sa tinatawag na median voters, yung moderate voters, yung nakakaintindi sa issue pero bumoboto sila sa middle ground palagi. Ngayon, hindi na ganun ang storya, no? If you're Willie Revillame, no, at sasabihin mong tumutulong na ako ng matagal, no, at naniniwala yung mga tao dahil napapanood siya palaging tumutulong, doon siya magdo-double down. So, baliwala kahit nasabihin ng mga akademiko katulad ni July Tiangki na ang Senado ay hindi game show, di ba? So, baliwala sa kanya yun, di ba? So, walang dating, no? Yun ang dapat pag-aralan natin at isipan ng paraan. It's your field, Christian, no? It's communication. How do we communicate, no? And how do we communicate this information such that these so-called low information voters will get the right information? Eventually, maliliwanagan sila, di ba? Pero by avoid... Go ahead, sige. But avoiding yung condescending na, di ba, ito, so, di ba, gano'n, di ba? Yeah.